Nagluto nga sila madam ng masustansyang pagkain sa bundok. Tapos nagmukbang na din siya nitong mangga. Ang sausawan yung bagoong nilang gawa. Tanghali na umakyat sila madam dito sa bundok. Dito lang naman kasi siya makakain ng masustansyang pagkain. Katulad nitong talong na tanim nila. Hinarvest na niya kahit maliliit pa. Kinawawa mo na naman yung mga tanim dyan madam. Dahil dalawa lang naman yung bunga ng talong, kinuha na niya. Tapos dumiretso na nga siya dito sa tanim nilang okra. Ang liliit ng puno pero may bunga. Aba, sakto to sa dasal ni madam. Lahat ng bunga ng okra, kinuha na niya. Nanguha din si madam nitong dahon ng kamote. Ito yung masarap igulay talaga kasi fresh na fresh pa. Paano kasi itong si madam, habang tumatanda, gusto na niyang kumain ng mga healthy foods. Abay, nakakaramdam na yan ng pananakit ng likod, ng paa. Buti na lang talaga meron silang tanim na gulay dito sa bundok. Para bumangot tong lulutuin yung gulay, kumuha na din siya ng lemongrass. Hindi din niya pinatawa ditong malunggay. Talagang hinarvest na niya. Madami din kasing makukuhang masustansyang pagkain dito sa malunggay na ito. Pati yung gulay na patola, pinatula na din niya. Nanguha na din si Papa ng dahon ng bawing. Pagkadami-dami naming tanim na ganyan. O ayan madam, sakto lang yan na magluto ka ng gulay. Pabaya ka na kasi sa sarili mo. Akala mo siguro immortal ka. Natapos na ngang hiwain at himayin yung mga gulay. Abay, lahat ng ito fresh from the farm. Ngayon lang mag-uulam si madam nang hindi man lang siya nakagastos talaga. Makakatipid ka talaga kapag may tanim ka. Ipapasa ko na ang pagluluto nitong gulay kay nanay. Mas mapapadami kasi yung kain mo pag hindi ikaw yung nagluto. Simpleng luto lang naman yung gagawin dito. Kung sa Bisaya, laoy ang tawag nito. Walang sahog na kahit ano kundi gulay lang. Ito yung laging niluluto ni Lola noon kapag wala kaming ulam. Noon, nagrereklamo ako sa ulam na ganito pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Ilulunod mo lang lahat ng gulay, papakuluan tapos titimplahan. Ayan, matik, luto na kaagad. Mas masarap kasi to kainin kapag mainit yung sabaw. Nagsandok na nga kaagad kami para makakain na. Ang sarap din nitong kanin namin, no? Etong si madam, ready ng lumamon. Binuhos na niya lahat sa kanin yung gulay na may sabaw. Tapos nilantakan na nga niya ng todo. Malalaman mong fresh talaga yung gulay kapag yung sabaw manamis-namis pa. Tuluyan na ngang lumubog yung araw pero itong si madam hindi pa din nagpatigil sa pagmumukbang. Etong mangga na naman yung lalantakan niya. Bago nga umakyat dito si madam, abay bumili pa talaga ng mangga. Paniguradong maglalaway na naman kayo nito. Pagkakita nga ni madam nitong mangga na ito, nag-heart-heart talaga yung mata niya. Yung mga ganitong mangga na maliliit, hindi pa maasim. Oh, eto na nga, nabalatan na nga isa-isa. Panira ka talaga madam, alam mo namang maglalaway kami sa mga ganito. Pag maliliit pa yung mangga, kaya mo pang hiwain pati yung buto. Wala na talaga, tumulo na talaga yung laway namin madam. Nahiwa na lahat yung mangga kaya inilabas na ni madam yung epektus. Wow! Eto talaga yung masarap isawsaw sa mangga. Matitikman na talaga ni madam yung ginawa nilang ginamos. Tapos buhusan pa ng maanghang na suka. Haluin mo lang yan tapos perfect na. Syempre may iba ding sawsawan na hinanda si madam dito. Eto ngang bagoong. Kompleto na nga yung sawsawan. Sisimula na ngang magmukbang. Wala talagang ginawa si madam kundi magpainggit lang. Hindi din nagpatalo itong pamangkin ko. Oh. Nangasim na kami dito madam, tumulo pa yung laway. Wala talagang tatalo nitong ginamos na sawsawan. Masarap din kasi yung pagkagawa ni madam nitong ginamos. Etong si madam, hindi pa nakontento sa sawsawan, talagang hinigop pa. Grabe din yung mga kasama ko, hindi din nagpatigil sa paglamon. Etong auntie ko, kanina pa nagrereklamo na nagngingilo na yung ngipin niya. Pero eto, tuluyan pa din sa pagmukbang. Hindi din nakataste itong papa ko. Iniwan pa talaga niya yung sinibak niya na kahoy para lang magmukbang nitong mangga. Ewan ko na lang etong mga kinakain ni madam kung healthy living pa ba.